Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo babalik-balik mga babayan at ngayon ay pag-usapan natin, no? Ito pong masamang nangyari, no? Dito po kay Senator Bongo mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment yan sa comment section. Alright? Okay, so ito mga babayan, wag na nating patagalin to, no? At ito po ngayon ay mainit na mainit po itong balita na to na kung saan meron pong masamang balita dito po kay Senator Bongo, mga babayan. Ito pong masamang balita na to mga babayan ay tiyak na ikagugulat po ng mga DDS. No? At tiyak na magagalit din po ang mga DDS. Dahil ito pong masamang balita dito kay Senator Bongo, mga babayan, ay nadadawit po siya ngayon, no? Dito po sa flood control anomaly, mga babayan. At sinasabi po, no, na siya po ay pinoprotektahan ng mga diskaya. Kayo po ba ay naniniwala, no, na ito pong si Senator Bongo ay pinoprotektahan ng mga diskaya, mga babayan? Anong masasabi nyo po dyan? No? At nagsalita na rin po ang DOJ at ang masaklap na ito mga babayan ay may mas malalang balita po, no, dito kay Senator Bongo dahil meron po magsasampa ng kaso sa kanya, no, ng plunder, mga babayan. Okay, so unahin muna natin itong balita na to para mas maliwanagan po tayo. Alright, let's go. Sinisilip ng Ombudsman at DPWH ang naging joint venture ng mga kontratistang Diskaya sa kumpanya ng mga kaanak ni Senator Bongo. Sagot naman ni Go, huwag siyang idamay sa paglilihis ng issue mula sa tunay na mga may sala. Yan na nga mga babayan. Ang problema kasi dito sa mga Diskaya, no, ayaw po nilang i-tell all na kasi lahat. Masyadong pa-suspense ang mga Diskaya. Alam nyo, kung talagang gusto maipagtulungan na itong mga Diskaya na to, mga babayan, at gusto nilang malinis at maging, tawag natin dito, maging parte sila, no, ng cleansing ng ating gobyerno, makipagtulungan na sila sa ating gobyerno. Kung nung una sinasabi nila na nire-report nila, no, ito pong mga engineer, no, na naglalaglag sa mga proyekto nila o naglalaglag sa kumpanya nila sa mga bidding, bakit hindi nila gawin ngayon? No? Dahil ba kumita na sila? Dahil ba bilyon-bilyon na yung pera nila sa bangko? Ha? O dahil marami na talagang involved ngayon na hindi na nila kayang ilaglag lahat? Kaya nga biglang umatras na yan . Diba? Hindi na sila magbibigay ng ng mga testimony nila sa ICI. Diba? Isang nakikita ko doon bakit umatras sila sa ICI, mga babayan. Kasi alanganin na sila maging state witness. No? Alanganin na sila. Ayaw nila mag-tell all . Oh. Diba, kung talagang gusto nilang masawata itong corruption na to, itong mag-asawang Diskaya na to, noon pa sinabi na nila yan. Pero bakit hanggang ngayon, hindi nila masabi? May pinoproteksyonan ba sila? May tinatago ba sila? Diba, pinoproteksyonan ba nila? Ito nga si Senator Bongo, agaya po sa mga sinasabi nila na sa balita. Diba? O, tuloy natin. Report si Ian Cruz. I am required to read my... Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong September 8, pinangalanan ng mag-asawang Diskaya ang ilang mambabatas, taga-DPWH at iba pang opisyal na dawit umano sa katiwalian sa flood control projects. Pero ayon sa Ombudsman, may iba pang mga pangalang di binabanggit ang mga Diskaya kaya mailap at matipid sa pagsasalita at ayaw nang makipagtulungan sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. He's protecting people, like Bongo. Kasi nga, yung joint venture nila, 8 projects worth 800 million. Doon sila simula lumaki. But they will not talk about it.
Tinutukoy ni Remulla ang joint venture ng St. Gerard Construction ng mga Diskaya kasama ang CLTG Builders, ang kontraktor na pinamamahalaan ng ama at kapatid ni Senador Bongo. Pinasok daw nila ang mga joint venture mula 2017 noong si Go ang special assistant ni dating Pangulong Duterte. Naungkat daw ito sa state witness evaluation at case build-up ng DOJ. Sinasabi nila they had to go through a mediator, tapos lisensya lang daw na ginamit nila. Ang ginamit ng kabila, hindi daw siya nakialam, binigyan daw siya ng 3%, parang ganun. Eh daw naniniwala, hindi siya ganun eh. Hustler yan. Iniimbestigahan ng Ombudsman at DPWH ang ugnayan ng mga Diskaya at ng CLTG. Ang daming kontrata ng mga Diskaya. Libo. Meron na kaming plano at meron na kaming mga gagawin sa mga susunod na araw to look at those, specifically at those contracts of the Diskayas during the previous administration. Sabi naman ni Go, idinadawit siya para malihis ang takbo ng investigasyon mula sa tunay na may sala. At sana naman po, wag naman po akong gawing dahilan na hindi mag-cooperate. Ano to? I-cover up? Ano to, para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan? Imbes na ilihis, sabi ni Go, dapat tukuyin ang utak ng anomalya na alam naman daw na Bakit hindi siya mismo manawagan dito sa mga Diskaya? Bakit hindi siya mismo dumikdik dito sa mga Diskaya? Para malinis yung pangalan niya. Kung nadadawit siya dyan, mga kababayan. Kung nadidikit ang kanyang pangalan dito sa mga Diskaya. Di ba? Bakit hindi siya mismo magsalita? Bakit hindi siya mismo ang dumikdik sa mga Diskaya? Bakit hindi niya sabihin sa mga Diskaya, sabihin niyo na yung totoo? Bakit hindi pa kayo magsalita? Sabihin niyo na, may connection ba ako sa inyo o wala? Ganun lang kasimple. Diba? Kasi nakukonekta na siya eh. Oh, ngayon sasabihin nila, nililihis yung investigasyon. Diba? Ganun lang naman yun. Sabihin nila sa mga Diskaya, kausapin nila. Diba? Sila mismo magpakanta sa mga Diskaya. Ang problema, mga kababayan, may mga ebidensya na magtuturo sa kanila. Parang ganun na nangyayari dito. Diba? Oh, tuloy natin. ICI, DPWH at ng Ombudsman kung sino. Sa ICI, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nag-aantay po kami. Dati Alam nyo, yung mga ganito, na diskarte nila, strategy nila, yung nagbibigay sila ng pressure. Naalala nyo, ganyan din yung ginawa nila kaya Lacson. O ano nangyari sa Blue Ribbon ngayon? Huminto yung investigasyon. Ganon din yung ginagawa nila sa ICI ngayon. Ganon din yung ginagawa nila sa Ombudsman ngayon. Binibigyan nila ng pressure. No? Ang gusto kasi nila, madaliin yung investigasyon, madaliin yung pagsasampa ng kaso. Diba? Tapos in the end, ano mangyayari? Dahil kulang yung ebidensya, kulang yung testimonya, madidismiss yung kaso. Diba? Yun yung gusto nilang gawin eh, sirain. No, yung Ombudsman, sirain tong si Remulla at nag-appoint ang ating Pangulo. Diba? So, damay na naman yung Pangulo. Ang gumawa ng ICI, yung Pangulo. Pag nasira nila yung ng ICI, mga kababayan, kredibilidad ng ICI, damay na naman yung Pangulo. Nagets ninyo yung plano nila? Naglalagay sila ng pressure. Pinipressure nila yung ICI sa investigasyon. Pinipressure nila yung Ombudsman sa investigasyon. Pinipressure nila yung DOJ na magsampa ng kaso. Minamadali nila. Para in the end, pagka sumablay, dahil kulang nga ng ebidensya, kulang ng testimonya, madidismiss yung kaso. So, wala. Sira lahat. Ba? Yun yung diskarte na ginagawa nila rito sa nakikita ko. Ito yung opinion ko lang naman. Analysis ko lang naman to, mga kababayan. Pero hindi ko sinasabi na yun mismo. Pero parang kasing ganun yung nakikita ko dito. Na parang anong nangyayari, nagbibigay sila ng pressure. Same thing na ginawa na nangyari
kung makikita natin, dyan po sa Blue Ribbon Committee. Hanggang sa bumitaw na nga etong si Senator Lacson. Diba? O ano nangyari ngayon? Nadagdagan ba yung ebidensya? Nadagdagan ba yung testimonya? Wala. Diba? O stop ngayon. Yung investigasyon dyan sa flood control na yan. Wala nang gustong humawak ngayon. Kasi alam na nila yung gagawin eh. Pag hinawa ka nila yung flood control na yan, bibigyan din sila ng pressure. Sisirain din sila. Diba? Kasi ang gusto nila, sila yung humawak noon ng Blue Ribbon. Lalo na to si Marcoleta. Diba? Gusto niya makuha uli yung Blue Ribbon. Eh, hindi nga kasi uubra. Nang iginiit ni Go na hindi niya kilala ang mga diskaya at wala siyang alam sa mga pinasok na kontrata ng kumpanya ng ama. 2019 pa raw tumigil na sa pangongontrata ang ama at tinapos na lang ang obligasyon hanggang 2022. Sabi pa ni Go, kahit siya mismo ay inungkat ang joint venture ng mga diskaya at CLTG. Tinanong ko sila, ang mga diskaya. Tinanong ko sila, meron ba kayong joint venture with the CLTG? Yes. Tapos na ba? They answered yes. Napapakinabangan na ba? Yes. So, dun po, nagkaroon po ako ng interest din bilang isang senador at miyembro po ng Blue Ribbon na kung may pagkukulang, pagkakamali, kung anomalous o substandard, panagutin niyo sinabi ko doon. Handa naman daw si Go na humarap sakaling ipatawag ng ICI. Ayon pa kay Remulla, posibleng hindi lang si Go ang pinoprotektahan ng mga diskaya. Mark Villar. There's a possibility lang. Secretary si Mark, doon sila lumaki, doon sila nakakuha ng napakaraming project. That's where they really rake it in nung Secretary si Mark. Hindi pwede hindi alam ni Mark yan. Si Senador Mark Villar ang DPWH Secretary mula 2016 hanggang 2021 noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ang ina niyang si dating Senadora Cynthia Villar, posibleng pinoprotektahan din umano ng mga diskaya ayon kay Remulla. Wala ako pa kung direct evidence dyan. Pero yung stay kasi ni Mark and knowing that these kayas became very big during that time, they sought favor with these people. Gusto nila in sila. Hindi naman sila magiging in kung hindi sila... Iniimbestigahan din ng ombudsman ang mga proyektong napunta sa kapatid ng dating senador na si Bong Revilla. Kapatid niya kasi yung contractor nila, si Princess Revilla. Aka Rebecca B. Ocampo. Rebecca Bautista Ocampo. That's Princess Revilla. Siya ang contractor ng lahat ng projects nila. You're talking about Bong, Lani, and the children. Kasama lahat yan. Mabigat yan, mabigat. Tinawagan at tinext na ng GMA Integrated News ang mga Revilla pero wala pa silang tugon. Tinitingnan din ng iba pang di pa napapangalan ng politiko na umano'y tumanggap din ng mga kickback mula sa DPWH projects. May nakuha kaming AMLA document ng isang transaksyon na nag-remit yung top contractor ng pera sa dalawang congressman. Yung isa 75 million, thereabouts. Yung isa 25 million. Sitting congressman ngayon. Active congressman. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA. Okay, so yan mga kababayan, no? At ito, isang karagdagang balita, no, na talaga ng mga grabe. No, dagdag po, no, mga nangyayari ngayon dito kay Senator Bongo, mga kababayan. No, dahil, no, ito pong isang balita na to, mga kababayan, no, may magsasampa po ng kaso, no, dito kay Senator Bongo, mga kababayan. Okay, so ito, panoorin na rin po natin to. Napanood niyo po ba yung naging press con ni Senador Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con niya. Yan po, makikita po. Ito, piniplayback natin yung bahagi. Isa nga dun sa mga sinabi niya kanina, inilihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok yung ano. Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator?
Siya nga po yung mastermind eh. Sabi nga ni Ombudsman Remulla, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga diskaya. Kaya yun ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At Ulitin nga natin yun, mga babayan. ang binigay, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yun. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng anomaly ang pangalan ni Senator Bongo, Senator. Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan nun parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ho napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin dokumentado Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA. Oo. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabagay niyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi, di ba, siya yung sidekick ni Digong Maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magkadugtong bitukan nila So, kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon, hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob dyan sa isasampan yung plunder, Senator? Ano po ang ibig niyo sabihin? Kasama rin po ba dyan yung frigate? Kasi naalala ko, Kasi marami di ba? Iba pa yun. yun. Ano po yung lalaman nitong mga reklamong ihahain ninyo? Ito po, mga kontrata, mga kalye, yung mga farm to market roads, pati flood control projects na joint venture nila with the Diskaya. Kaya kita mo kung paano magsinungaling na hindi nila kakilala. Mismong si Mayor Vico Soto, ang sinasabi na ang amo nito ni Diskaya ay si Bongo. Kasi tingnan mo, sumibol yan. Lumago yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Maniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo? Ganun lang ho kasimple yan Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito. Ito yung kanilang mga
piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Senator Sani, nabanggit nyo na rin lang mga diskaya. Kahapon, officially, nag-withdraw na sila na hindi na sila makikipagtulungan dito sa investigation. Anong thought mo rito, Senator? Yun na nga po, anong kadahilanan. Kasi nung tinatanong siya tungkol sa mga kontrata niya with yung CLTG, na ito yung kung bro sa pinapanganak, meron na nun. Bakit may initial na niya? Pinagloloko naman tayo, huwag naman ganun. ang kiniklaim ng mag-asawang diskaya, ang naging dahilan ng kanilang pag-atras para sa application nila sa maging state witness, dahil doon sa komento na ng ICI na wala daw ni isa ang potential na maging state witness. Wala ba talagang potential itong mag-asawa na maging state witness? Alam niyo, depende din nga kasi yan Pag nakita mo nalaman ng ang mga kababayan natin through crowdsourcing, na yung asawa pala ni mag-issue po ng plunder, pagka ang pamilya mo, ikaw o pamilya mo ay nagbenepisyo illegally, through illegal means, ng mahigit maraming natanggap na po itong si Senador Bongo at di ba marami pa rin naniniwala sa kanya at yung isa nga sa mga naging dahilan dyan maaaring naging dahilan dyan dahil marami siyang natulungan dun sa Malasakit Center. Di ba? So yun lang po yan. Kahit na sa mga bumoto man kay Bongo, hindi na nalaman, yung nalalaman ko base dito sa mga dokumentong nakalat natin. Kasama po siya doon sa extrajudicial killing, siya ang tagabigay ng bayad doon sa bawat ulo. Yan yun. Tapos po mga santo ito mga to. Alright, so yung mga kababayan, Okay, so ano masasabi po ninyo dyan? I-comment sa ibaba nyo mga opinion at atin yung pag-usapan, alright? So yan, muli kita tayo sa ating next video upload. Ito muli yan yung Kuya Mobsit sa Mobs TV. Peace. Amen.